Good day everyone. What we do now is the error trap. This is commonly used to limit the error or input by the user. So we need text box, a label, and then command button. So this time itatry natin i-execute o ipakita kung paano yung error trap nagwo-work. So we change the text of the label into input numbers. So it is a support that our input in the text box will be only numbers, and then change the text of the button to display. Then rename the text box, which is txt num or txt number. So it's up to you kung paano nyo siya i-name. So sa akin, name ko siya as txt num. So now mag-start tayo mag-code. Una is yung target natin. Most commonly error kasi is kapag yung user is nag-input ng blanco o walang laman. So we set a condition if txt_num.text is equals to double quote or double string, then anong i-execute natin? So message box, then input value or input numbers, or it's up to you kung ano yung pwede nyo sabihin dun sa message box if the user not inputting dun sa text box ninyo. Yan. So nag-set tayo ng condition. So if txt_num.text equals to clear or null or walang value that is represented by two double quote, then message box input value. So let's try to run. Yan. See, pag nirun ko siya at then click ko yung button habang di ako nag-input, so appear yung message box which is saying na input numbers, para i-tell niya dun sa user na kailangan niyang mag-input ng value dun sa specific text box. Now, paano naman kapag nag-input siya or may nilagay siyang number? So, pwede tayo ng else. So, ibig sabihin, kapag meron siyang input, then else, anong gagawin natin? So, dito, titest lang naman natin siya. So, message box else, kung ano yung in-input ko, i-display ko lang din sa message box. Kaya message box equals to txt_num.text. So let's give it a try, then run. So mag-input tayo ng walang value. So yun, since wala tayong nilagay na value, ano siya. So para mas maganda, mag-add tayo ng style. So yung be critical para pag nirun natin siya is meron siyang slightly effects na mangyayari. So try natin na run. So pag pindot ko ng button, yun nga, meron na siyang PB critical. Then kapag nag-input naman ako ng numbers, i-display niya lang din ulit dun sa message box kasi yun lang naman yung kinode ko. So ibig sabihin, kapag hindi niya na-meet yung first condition, which is yung if txt_num is equals to clear or null or walang value, then i-execute ko yung message box is equals to txt_num.text. So ganun lang siya. Now, yung susunod nating issue, what if naman if the input ay nagre-record lang ng numeric value? Tulad nga dun sa nilagay natin, kung mapapansin ninyo, input numbers dun sa label. So, ibig sabihin, we accept only the numeric value. So para gawin yon, mag-a-add tayo ng additional condition. So set ng else if, after ng if, else if, then is numeric para ma-identify natin kung yung value natin is
numeric ba or not. Is numeric, then kung anong specific text box is equals to false, ibig sabihin hindi siya numeric. Then ano yung sasabihin natin if si user nag-input ng value which is not numeric? So lalagay natin sa message box, pop up natin that please input numbers only. So ganun lang siya. So depende sa inyo kung paano nyo siya i-set. Yung importante lang kasi dito is sinitrace natin yung commonly error at para maiko-correct natin yung user o yung gumagamit. So yan. So lagyan natin ng BB critical. So ibig sabihin, so para ma-alarma siya na okay, I need to input numbers only kasi yun yung required. So yan. Then try natin i-run. Now, pag nag-input tayo ng blanco, then sasabihin niya na please input numbers. Then if nag-input naman tayo ng alphabet or letters, then sasabihin niya na please input numbers only kasi yun yung pangalawang condition natin. Then pag nag-input naman tayo ng numbers which is that is required ng program, then sa kanya ipapasok at i-display doon yung input natin sa mismong text box. So ganun lang po siya. So ganun lang nagwo-work yung basic error trapping sa Visual Studio. So that's it, and thank you everyone.